Mga boss, dahil sa patuloy na pag-iingay at pangangalampag nating mga manggagawa, ay naglabas na ng wage order ang mga regional wage boards at nagtaas na ng sahod sa 9 na rehiyon. Ang nakakatawa dito kay Kamanggogoyo is he directly attributes yung pag-iingay niya doon sa ginawang pagtaas or pagpapataas ng mga sahod ng mga regional wage boards, which is being done regularly. Chine-check naman nila kung magkano yung dapat itaas nung mga sweldo. Tapos eto ngayon si Kamanggogoyo, porket nag-ingay, feeling niya or gusto niyang isipin ng mga tao na directly attributed sa pag-iingay niya yung mga nangyaring wage hike. Natutuwa tayo mga boss dito sa dagdag sahod kasi nga, pandagdag gastos din natin yan para sa pang-araw-araw na gastusin sa ating mga bahay. Pandagdag pambili yan sa mga pagkain, sa pambayad sa utilities, kuryente, tubig, pandagdag baon para sa mga anak natin na nag-aaral. Pero kahit natutuwa tayo dyan sa dagdag sahod mga boss, lagi nating sinasabi, barya pa rin yan. Hindi naman talaga kayo matutuwa because you do not have the satisfaction to begin with. Unang-una, hindi nyo alam kung ano yung epekto ng dagdag sahod na hiniling nyo. Pangalawa, yung inflation na mangyayari after nung dagdag sweldo. So, all in all, zero-sum game or magiging walang epekto yung dagdag sahod na hiniling nyo kasi wala naman kayong dagdag na productivity na inambag. So, again, yung dagdag na sweldo, pumunta lang rin sa dagdag presyo ng mga bilihin and then again, reklamo! Cycle ulit kayo. And yan yung hindi alam ng mga fans mo, ng karamihang Pilipino na nagoyo mo kasi nga, yung basic knowledge nila sa kung paano gumagana yung ekonomiya or yung presyo ng mga produkto, hindi mo naman tinuturo. Kasi nga, gusto mo silang maging mangmang doon sa mga bagay na binibida mo. Ang gusto natin, mawala na yung mga regional wage boards at mawala na yung sinasabi natin na provincial rate at maipantay ang minimum wage Luzon, Visayas at Mindanao. Paano mo nga ipapantay? Hindi naman pare-pareho yung cost of living and yung mga resources na pwedeng pagkuhanan ng mga tao in every places. Oh, tapos ngayon bibida mo na kasi dapat ibanda yung wages sa lahat ng, di ba? Again, yung maniniwala lang sa'yo yung mga taong walang alam sa kung paano gumagana yung totoong mundo. And karamihan doon yung masang Pilipino na nautumong bumoto sa'yo. At hanggang ngayon, inuuto mo. Isipin nito mga boss maglalabas ng wage order yung mga regional wage boards. Nasa 20 hanggang 50 pesos ang idadagdag sa sahod ng mga manggagawa sa probinsya. Pero sa halip na ibigay ng buo yung dagdag sahod, ang gagawin pa, bibiyakin na hatiin sa dalawa. Meron pang first tranche at meron pang second tranche. Kaya sa halip na makuha ng buo yung dagdag sahod ng mga manggagawa, mag-aantay pa sila next year para doon sa ikalawang tranche ng dagdag sahod. Ang problema din sa mga ganito klaseng tao kasi, hindi naman sila yung magbibigay ng pasahod. Parang katulad lang din ng mga ibang virtue signaling na mga influencer. Ito dapat gawin nyo, ito dapat gawin nyo. Yan, ibigay nyo sa kanila yan. Pero, antimano, hindi naman sila yung magbibigay ng mga hinihiling nila. Ginagawa lang nilang genie, yung gobyerno or yung mga may-ari ng businesses para magmukha silang tagapagtanggol ng mga masa. Pero wala naman silang ambag doon sa ibibigay na aumento sa sahod. Gusto lang nilang magmukhang mabait or tagapagligtas ng mga mahihirap. Tapos, pag tumaas yung presyo ng bilihin, ano na naman sisisiin nila next? Yung gobyerno pa rin. Pero never nilang inattribute yung pagtaas ng presyo, 'di ba? Doon sa ibang factors na sila rin mismo yung may kagagawan or may kagustuhan. It's always other people's fault. Kaya kung bakit sila lumalaban, kung bakit sila nandiyan sa pwesto, so on and so forth. And again, bentang-benta na naman sa mga tangang Pilipino.
Ito yung binabanggit natin mga boss kung bakit walang kwenta, walang silbi yung mga regional wage boards. Barya na nga yung ibibigay sa mga manggagawa, hahatiin pa sa dalawa. Eh bakit? Kapag tumaas ba yung presyo ng mga bilihin, installment din, by tranche din? Hindi naman, di ba? Pag tumaas ang presyo ng mga bilihin at pangangailangan ng mga manggagawa, isahang bagsak. Pero yung sahod ng mga manggagawa, parang installment. Kita nyo yung kalokohan yung mga regional wage boards. Grabe, lakas talaga manggoyo eh. Imaginein mo na lang. Okay, again, yung sinabi ko kanina ha, ewan ko kung naiintindihan mo to. Kung yung gusto nyong dagdag sweldo, 1-2 or yung total of wages is 1-2. Kung ano man, yung laki ng tinaas ng sweldo na yun, yun din yung bigla ang papatong sa presyo ng mga produktong pinoproduce ng mga kumpanya ngayon. Ngayon, kung gusto nyong biglaan na ganun kalaki yung sweldo nyo, magiging ganun din kalaki yung biglaang taas ng presyo ng mga bilihin. Ang henyo mo. Boss, kasama ko si Boss Rufo, isa sa mga magigiting natin na mga manggagawa dito sa House of Representatives. Boss Rufo, simple lang tanong ko. Tingin mo kasa na yung 20 pesos na dagdag sahod? Sir, para sa akin, parang hindi kasya yun eh. Kasi po yung gawa dito sa Maynila at saka probinsya, para sa halos parehas lang. Parehas Yung- lang. Opo. Ilang taon ka nang nasa minimum wage? 'Di ba? Ngayon, again, yung minimum wage na yan is not designed for comfort. It is designed for survival up until such ma-develop mo yung sarili mo to have skills that could be paid on a higher wage. Pinipilit nyo kasi yung minimum wage na yan, eh, hindi naman forever dapat yan. Etong kamanggogoyo na to, gusto gawing komportable yung mga tao doon sa minimum wage, which should not be happening. Kasi pag nangyari yun, wala nang mag-i-improve sa minimum wage earners. Stuck na sila parati doon. Kasi nga, komportable na sila. So, pabor ka na mabuwag yung provincial rate? Yes, sir. Thank you, boss. Ayan, kasama ko naman si Boss Edwin. Galing ka ng Bicol, Boss Edwin, no? Opo. Bakit ka pumunta dito sa Manila, boss? Gusto kong mataas ang sweldong makukuha dito sa Maynila kan sa probinsya. Isa ka pa! Magkano upa mo dito sa Maynila? Magkano yung ginagastos mo sa pagkain mo dito sa Maynila na kung saan pwede mong makuha na libre sa ibang probinsya? Again, pinoportray nyo lang yung gusto nyo mangyari, pero you never want to show people how can they live with what resources they have doon sa probinsya nila. Kasi nga gusto nyong siraan or gusto nyo lang makuha yung goal nyo na pagbuwag doon sa provincial rate, which wala naman kayong maayos na justification. Puro bravado lang kayo. Ay, this is Pinoy Extreme. Have a good day.